atong sekretarian karon kay ang atong mga palisiya, programa o mga tulumanon no? Sa kagamanan lokal ng atong syudad Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, alayon sa atong pagpanalipod sa atong mga kabataan o kabatanunan ng atong syudad. Ang atong bisita mga igalaw, naon sa nato ang atong Department Manager gikan sa Oro Youth Development Office, si nindot kay pangalan kanang kay kog mention gani Lord Xavier Von Centina. Sir, maayong adlaw. Maayong buntag, maayong adlaw sir. Maayong buntag sa atong mga tigpaminaw no sa ato ang City Information Office, kauban ang atong mga kauban sa atong kalihukan dinhi sa local government unit no. Maayong buntag kanatatanan. Salamat sir. And kawan po nato ang co-chairperson sa City Council for the Protection of Children, si Sir kanigapon biblical gapon nga pangalan. Kanina biblical karon biblical. Sir Jonah Domingo. Sir, good morning. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Okay. Now, sama sa gingon, ang atong diskutanan is ang mga palisiya programa, guban pa ang mga tulumanon alayon sa atong pagpanalipod sa atong mga kabataan diri sa atong kasyudad. Kabatanunan, no? Sa atong kasyudad, mamagani nga Oro Youth Development Office. But sa dili pa, ato sa hangyon ato mga bisita nga pasabton sa nato unsa sa ni ang departamento sa Oro Youth Development Office, no? Kay para nga natay konteksto, natay complete idea unsa ni siya. In a nutshell siguro sir, unsa ni ang buhatan sa Oro Youth Development Office? Sige. Una-una balipayon kita no na ang local government sa Cagayan de Oro City gitagaan gid og espasyo no, a space no ang kabatanunan bilang part sa ato ang lokal nga panggamhanan. So by virtue of the Oro Youth Code of 2018 no, namugna kining Oro Youth Code, so mo kani ang nagmandato nga kinahanglan ang atong dakbayan adunay Oro Youth Development Office, mo kana ang among opisina, ug ikaduha ang pagrekognisa no sa ato ang Oro Youth Development Council isip highest youth policy recommending body sa atong dakbayan. So essentially sa siguro sa pinakasimple nga istorya no, murag kita sa local government aduna gyud balay ang atong mga kabatanunan no, pinaagi sa atong Oro Youth Development Office. So we participate essentially in the local government not just in terms of programming kanang pag-implement sa mga programa, pero as a whole no, parang we also participate even in the policy and legislation na aspect through our Oro Youth Development Council no. So maka na siya ang murag gamay nga background no sa atong Oro Youth Development Office and sa atong Oro Youth Development Council. So kung dunay mga problema o mga programa sa mga kabatanunan, diri mo mudangop sa opisina, no? So primarily sir, involved ta sa masimgingon pero gamay nga pag-dive into sa functions nato, no? Primarily, pagpanalipod sa kabatanunan ug unsa pa? Yes. So essentially by virtue of the Oro Youth Code, ang atong yung mandato no, una kita ga-serve as secretariat sa atong Oro Youth Development Council and hatag pud kita og technical support sa atong mga sangguniang kabataan officials. Ikaduha, ang atong opisina mo ang training hub sa dakbayan no. Labi na sa hisgutan ng leadership and youth empowerment program. Ikatulo, ga-appeal kita no sa akong na-mention part sa essentially sa bureaucracia no sa ato ang dakbayan. So essentially ang ato ang role no ga-participate even at even in the different committees sa local government. So mo na ang murag unique lugar nga murag betawg imahe sa youth development sa atong lokal nga panggamhanan, kay again we don't just murag betawg receive programs pero kami pod ga-appeal isip planner no, isip pag-desisyon no so unsa man ang mga programa nga angay natong buhaton para sa atong mga kabatanunan sa dakbayan. Hands-on sila sa meaning hands-on sa pagpatuman o pagpanday sa mga balaod noon, mga palisiya para mapanalip na ng atong mga kabataan o kabatanunan. Okay? Salamat yan, sir. But there is a takang Sir Jonah. Sir, pasabta sa mi, unsa sa niyang City Council for the Protection of Children. Okay, kining City Council for the Protection of Children, kini ang isa ka council organized to address all children's concern. So kini ang membership gikan sa mga different na key offices sa city nga ga-deliver og services sa atong mga bata. Naatay mga national offices nga kauban, isa na diha ang DepEd, DOJ, ang atong DOLE. So tanan nga national government offices na naiserbisyo sa mga bata kauban sa atong council. And then dili lang national and local government offices, we have also non-government organizations in our council. And pinaka-importante sa tanan, kauban nato ang kinsa tong atong gipaglaban
naatay child representative sa atong council. Yes, oh. Oo. So kini ang atong gibuhat dili lang ta policy making body, but we also initiate activities ensuring that all children of Cagayan, our Cagayanon children, will enjoy their rights to survival, their rights to development, their rights to participation, and their rights to protection. So kana ang atong gisigurado nga madawat ni sa tanan nga mga bata nato sa atong city. Am I right to assume na mga bata lang, meaning children lang? Children, sir. So ipasabot, pagstoryahan nato ang children sa atong balaod, sa atong international policy framework, pagstoryahan nato ang bata kining mga 18 below. So kining 18 paubos kana ang atong mga bata. So kay ang uban, ang ilang pagsabot, ang bata lang kay kining 10 to 14 ba, 12 years old. Pero sa atong balaod, Below the minor. basta kining 17 paubos kana ang gitawag natong nga bata. Pero sa atong balaod naman siya gistorya nga kining mga 18 pataas, pero they cannot fully take care of themselves because of physical and mental disability, they are considered children. Okay. Kuha na sila, kanang appeal na sila. Appeal sila. Distinction between children and youth, unsa ni siya? Sige. Okay, una si Sir muna, si Sir Bon. Actually, muna sir, ang murag mga hisgutanan na kita sa local government, ginaplastar nato, no? Kay kami pod, pag mayunog ka ng napoy mga sa tawagan na interpretation ang uban, no? Pag may kagbatanon, generally, murag kami din ang atuan, no? But essentially, sakto to ni Sir Jonah. Kami naman, ang atog yung baseline per me is ang National Youth Commission, no? Na marami age bracketing. So pag youth naman in general, so that's 15 to 30 years old. Okay. So na siya encompassing siya sa 15 to 18 years old. So matandog or mapil gyapon ng bata. Okay. And that perhaps explains why both of us here representing youth and together. Okay, and between the line na put tayo adolescents, which is catered by the adolescent mo. between handled by the Community Improvement Division. Actually, sa among end, ang among age bracket is 10 to 14. Para kini ang preparation for those children nga going to 15 nga kana ang i-develop sa Oro Youth Development Office. Okay. So kana ang end sa bata kay dili pa basta ang ato when we talk about children kanang na serbisyo ihatag nato. Pero when we talk about participation of children, gi-highlight na nato kining mga edad na 10 to 14 para sila na tong mga next leaders nato in our communities, in our city, and probably in a bigger picture in our society. Okay, so at least nga, let's get that out of the way. Ma-distinguish lang nato ba? Kaya may gumugod sila youth, saan magaling youth? Kano sa tama ng youth? Saan mag-youth? So kung 15 to 30, 28 pa man ko, appeal pa ko sa youth. Appeal pa kayo, sir. Adolescent. Siguro, ayun, hindi ko Appeal ka tanan. So anyway, importante nga kini siyang sitwasyon mga igala na-clarify lang nato, no? Para nga actually ang encompassing tanan, meaning overlap inyong serbisyo. Overlap and dili gayan magdautan siguro kapulong overlap, but complement. Complement, yeah. Di ba? Complement. That's the correct term. Complement ang inyong mga serbisyo. In fact, mga igala gumikan ani naman tay kasaulugan sa dako kayo nga kalihukan karon, no? Ang Children's Month. But sa di pa ta motabok na ako lang gining himay-himayon gamay para gid nga natay kumpleto nga karabang kumpleto nga konteksto. Sa City Council for the Protection of Children, kumingon tag pagpanalipod unsay atong gibuhat para mapanalipdan sila. Kining atong City Council for the Protection of Children. Nastoryahan man ako ganina nga policy making body so, man ta. mga balod noon. Balod noon. Pero dili man nato di natin we cannot just do policy making. Kay ang kami man ang duulan sa mga barangay kung naatay mga activities or naatay initiative nga mag-address sa mga problema sa mga bata. So ang among basic na gibuhat karon sa City Council for the Protection of Children, dili lang policy making but also gi-empower namo ning mga
gitawag nato na Barangay Council for the Protection of Children. Yes, So so- dili siya mas baba sa CCPC, but kining ang CCPC is a wider judicatory for BCPC na dili mitaas sa ila. Pare-parehas naman ta og function kay ang generic name aning CCPC o BCPC is kanang Local Council for the Protection of Children. Kini ang mandato nga gikan sa ato ang mga daghan nga balaod. So ang amo is to empower the different barangay council for the protection of children para makapag-function sila nga maayo sa ilang respective barangays. So tanan nga problema sa barangay, dili na musaka sa level sa city. Kung kaya ni nilang isettle within the barangay, mas maayo. That's why ang atong gibuhat, gi-empower nato tanan nga members also of the council kanang barangay para kabalo sila ang sa mga proper protocol on handling children issues. Asa nila ipadala ning mga bata kung nainani nga mga issues. That's why kini ang among focus sa City Council for the Protection of Children nga kining atong mga different barangay council for the protection of children may empower nato. So karon siguro ang atong sitwasyon sa Cagayan de Oro when we are talking about level of functionality sa atong City Council for the Protection of Children, ang atong level of functionality is mature. Okay. Mature sa city. Ang atong level sa barangay natay isa ka ideal nga barangay. Dili na ako i-mention mo lang ang ngalan. Basta sila sa kuban. Oo. Natay isa ka level nga ideal kay sila may sige maayo ilahang programa. Maayo ilahang dapat i-emulate na sa uban. Oo. So ang next na level from ideal is kining gitawag natong mature kana ang nadawat nato sa city. Pero sa ato sa city daghan man ni nga mga barangays nga kwan. And ang next na level of functionality is progressive. And then the last is basic. So kining basic ipasabot dili lang siya siguro kining mga basic dili lang siya na organized. Dapat ang expectation sa ilaha they meet regularly. Dili lang siya nakabutang sa tarpaulin ba nga i-display nimo. But kini nga council is functioning, addressing all children's concern in the barangay. It's the same with us in the City Council for the Protection of Children. We meet regularly, quarterly. Kung naay mga emergency meetings, need man namo kung naay mga emergency concerns. Pero actually ang amo sa mga is kung sa atong definition ba nga all children's concern, but in the name of our council is naaman lang nakabutang kay protection. Pero dili pa sabot nga kung protection lang ka, wala kay labot sa uban nga concern sa bata. So that's why sa definition ba nga tanan nga concern holistic sa bata approach sa amoa. Okay. So kung teenage pregnancy ba man na or kung child labor, child abuse, tanan. And of course, council man it is a body and sama sa yung policy making. In fact, sa ato sa City Council, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, na naman tayo suporta, especially sa pagpanday sa mga minungdanong mga balaod noon. Ang atong ipanday, dugay naman gani, ang Parental Responsibility Code. And karon under the leadership sa City Council ni Kagawad Curly Balaba, nanapod atong ipanday. Dugang mga balaod noon. Unsa ni sir nga pa? Actually naanatay duha karon. Karon actually nga year. Ang una nga nakapasar kay kining gitawag na ordinance on online sexual abuse and exploitation in children. So and then OSAEC. Kay actually in 2019 when International Justice Mission came in Cagayan de Oro, we were identified as a hotspot of OSAEC. So kanang nga time nakadawat pa ta og kanang award kanang child-friendly highly urbanized city. So very proud ko ana, I was wearing my child-friendly CDO shirt adto ko dito sa na-identify din nga kuat. Pag storya sa amo nga ang Cagayan de Oro is a hotspot of OSAEC. So naulaw ko murag gusto na lang ako tagbuon tong t-shirt. Tagingan po to nga mura og during atong panahon na famous kay nga kaso sa foreigner. Yes. Actually prior ata.
diri sa Cagayan de Oro. Pero kuan naman na apprehended na to. At least a nice and then recently, mga 2 years ago, after that, na we were identified na another apprehension. So kana nga time, wani mo buwan sa ina maka. Oo. So no, dili na nako gihubo karon kay gigamit na nako karon kay daghan na ta kay initiative aside from this OSAIC ordinance na ay mga nag-donate sa atuwa og mga gamit kanang pwede magamit sa interview sa bata para dili ma-retraumatize ang bata na i-donate sa atong World Vision nga kanang video in-depth BD kit ang tawag, video in-depth kit. So kana duha ang gihatag nila nga set. So ang idea na ang bata may interview diha for debriefing with the multidisciplinary team. Okay. Oo. Kana na lang gihulatan nato karon kung naatay facility nga maitukod ba nga diha buhaton ng BD kanang video in-depth interview. So para dili na ma-retraumatize ang bata. Ang tendency ma-interview sa police, ma-interview sa social worker. Redundant na. Ulit-ulit ba? So, balik-balik. Ma-recall niya permanently. So, these are initiatives na nabuhat nato since na-identify ka nga hotspot. So, kaya yung istorya na ako, dili na ako maulaw nga isuot ng akong child-friendly shirt karon. And then, ang ikaduha, sir, na atong accomplishment is kaning ordinansa sa pag-institutionalize sa mga child development teachers nato. Kanang gitawag nato nga mga daycare sa una, tawag nato kay kanang Child Development Centers, CDC. Child Development Centers. So karon naay ordinansa nga gipasar nga ma-institutionalize kining mga dating gitawag nato nga daycare teachers. Silang tawag nato karon ay Child Development Teachers. Meaning na nagit sila sakto nga compensation. Nga dili sila like for example kung mag-change ang administration, murag balakag tangtang. Dili sila mabalakang matangtang sila. So, na-assurance nga, if mag-change ang administration, they are still in their office. Okay. Salamat na sir, and congratulations. Diri sa takang Lord Saver Von Centina. Kinangay ko paminaw basa sa iyang pangalan. But anyway, sir, kumingon tawag Oro Youth Development, unsay atong gi-develop? Base sa akong na-mention kaganiya, sir, ang core programs na to sa opisina, upat ni kabuok. No? Okay. Una mo ni ito ginatawag nga Sangguniang Kabataan Empowerment Program. Okay. So kami sa local government, kami ang gabalay sa kauban natong SK Federation, no? Karon gipanguluhan ni Councilor Kenneth Sakala. Kami ang gaphanay sa ato ang Local Youth Development Plan, kauban ang atong mga registered na youth organizations. So mo kanang plano, musubay pod sa atong City Development Plan. Okay. So essentially, provide me technical support sa atong SKs kay para ma-ensure na to nga ang atong plano at the city kay escalated down at the barangay na level. Okay. Ikaduha ang ating ginatawag nga out of school youth development program, no? Kani siya is ato nang gina-institutionalize ang ato ang out of school youth development alliance. So later ako nang i-expound further, no? But essentially ang ato ang out of school youth development program no subay kini sa mandato ni Mayor Rolando Clarix AUA nga kinahanglan ang economic recovery aspects sa atong kabatanunan dili malimtan, no? So sa atong pagbansay-bansay, no, murag dako kayong sa tag-ani ka ng challenge na to ang atong out of school youth, but we're very lucky, no, kay nanatay ordinansa nga napanday pod sa lokal nga panggamhanan. So ikatulo dayon mo na tinatawag nga Oro Youth Leadership Development Training. So mo na ma-continuous na capacity development training sa atong youth organizations, sa atong mga children, sa atong mga SKs, no. Mo na siya. And then ang ikaapat dayon mo ni ato ang Youth Social Involvement and Advocacy Program. So diya mo konekta si Oro Youth sa atong hisgutan ng children, sa hisgutan ng nutrition, sa hisgutan ng different advocacy programs of the local government. Wow. So kana siya ang upat, no, ang core program sa atong local youth development office. And kini nga mga core programs mga igala epektibo kay gani naka-award man ta. Yes. Nakadawat ka mga awards, no? Ikaw na ako pa-mention, sir, sa mga awards. Okay. Lately. Actually, mo-traverse na po din ta sa atong kasaulugan sa sa atong Children's Month. Okay. Sige. Right, sir.
ako na lang ning no. So nag-mention naman ko about sa amo ang atong program no na ginatawag na to na Out of School Youth Development Program. So recently, no, we're very proud to share to everybody, no, na ang atong local or atong Out of School Youth Development Alliance, no, naka-receive kita og ubay-ubay nga mga awards, no. Kung akong i-mention una ang ato ang kini siya sa atong TESDA, no, kay partner si TESDA sa ato ang alliance, no, nakadawat og Best TESDA Regional Office, no, TESDA Region 10. Ikaduha ato ang Best Program for Positive Youth Development sa atong alliance. Ikatulo kay ang atong Best Program for Employment Services, no. Mo kini kila Ma'am KitKat po no nga program sa peso. Ikaupat kay strengthened na YDA system, no, meaning to say harmonize ato ang pagdala sa mga programa no sa pag-address atong out of school youth sa Dakbayan. Awardee pod no sa ato ang outstanding youth leader si John Ray Rimadavia usa kini ka out of school youth sir. Karon siya ang president sa atong Cagayanon Youth Network Alliance and usa na pod ni siya ka usa ni siya ka scholar pod sa Dakbayan. So eskwela karon diya sa Lord's College. Og sa ika-last nga award, no? Kini siya award para kay Mayor Rolando Clarix. Yes, congratulations. At the national stage, no, gi-awardan ang ato ang lokal nga panggamhanan, pinaagi ni Mayor Rolando Clarix Way sa iyang dako nga suporta, no, sa ato ang mga out of school youth na program sa Dakbayan. So kini siya nga mga recognitions, no, dili ni mahimong possible, dili ni mahimong ano lang kung si Oro Youth lang, kung si Kinsa lang, no, kung unsa lang na office, no, but essentially this is a collective na efforts, no, of the alliance headed by of course our chairperson si Mayor Rolando Clarix AOA. So kani nga mga recognitions atong nadawatan kadtong I think a week ago, no, dito sa Novotel, no, sa Manila. Wow. So kauban na to. Congratulations, ha? Thank you, sir. Promobola ka dito. Naka-acto ba ka? Sir, na. Wala sa makaning. Akali siya child-friendly ni siya ng mga photos. Yung kita si Sir Jonah na. Yes. Child-friendly ni siya, no, na photo. Katong ganina po, uban, atong uban nga mga awards. So, kauban na mo sa pag-receive actually sa award, si Councilor Suzette Magtahas Daba, no, our education champion gihapon sa Dakbayan, o si Councilor Kenneth Jan Sakala. So, sila yun ang nag-receive sa atong award. And then napo dato si Attorney Roy, no, Hilario Raagas, administrador sa Dakbayan. Yes. So, nindo to ipakita sa tara to atong mga award pa ban katong kaganina. Ito na si Sir Von. Basing magbahay Sir Von. Dili sa okay ra gid sir. Si Sir Jonah ra nakita. To wala ko halos kailan na Sir Jonah kay ko masala kay para. Di ba? Anyway, congratulations ha kay of course garbo kay nato ni Mangigala. Dako kay nato ning dungog sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kay makita nga natay gi-develop. Kay mayingon lang tag Oro Youth Development, mayingon din sila kung saan yung gi-develop, mo na yung gi-develop. Mo na yung among output. Pero wa man kita magapas na. But added na lang lugar nga kalipay nato nga na-recognize atong paningkamot, di ba? So atoy para malipay po si Sir Bon kay nakita na ba kanina si okay na sir. Okay na. Sige lang kaya ito no. So nindot kayo dagatang mga awards. And papasalamaton tanini magigala kay of course ang atong amahan sa itong siyudad si Mayor Rolando Clarix Uy. Sa Davao to gihatag sir no? Sa Manila sir. Manila. Yes. Most outstanding youth champion. Okay. Sa Davao Hub. Okay. Pag may mag-Davao Hub, lahi na siyang hub in Mindanao. So, essentially, it's Mindanao level. Okay. So, nabilong to sa Mindanao, sa Davao Hub? Okay. So, pag may tag Mindanao na ay, sa tawagan na ay Davao, na ay Zamboanga, na ay, so pa ba, Iligan, no, Cagayan de Oro, no. So mo siya ang atong mga recognitions niya. Ana nagi ka sir adi nakamagmahay. Moral si Sir Jonah na wala ani. Wala ka ni Sir Jonah no. Wala. So at least kadi mo magmahay kay nana mo duha. Oo. Yan, mo si John Ray. Usa ni siya ka out of school youth no nga nahimong beneficiary sa atong mga training sa YDA and then nahimong president sa Cagayanon Youth Network Alliance. Sir, gusto ko na lang i-share gihapon no
no na kaning si John Ray no, kaning ilang program sa kaya na no awardee gyapon ni sila at the national level. okay. So part siya sa top 10 I mean top 20 na finalist no sa ato ang Wow. sa ato ang 10 outstanding youth organizations Wow. in the Kaya na. Philippines. Sa Kaya na. Cagayanon Youth Network Alliance. Network Alliance. Yes. Out of school youth. Yes, out of school na youth. nagarbo mo yung ano. So, sama sa gingon, epektibo ang atong gihimo ng mga lakang sa nagpayan, labi na sa pagpanalipod, pagpalambo sa ato mga kabatanunan. Kabataan o kabatanunan. Okay? In fact, karong bulana is the celebration of Children's Month. Okay? So, tell us about this, sir. Yes, Sir Jonah. Ato ang celebration, ang tema nato karon, this is the 32nd National Children's Month celebration. Okay. Ang atong tema is break the prevalence and violence, Okay. protecting children and creating a safe Philippines. Okay. So kana ang atong tema this year. So right sa pag-celebrate nato sa birthday, natay mga gi-celebrate ng mga milestone. Okay. But this one, we are celebrating milestone because ang Pilipinas nag-agree sa United Nations Conventions on the Rights of the Child Okay. nga protektaran nato and i-uphold nato ang mga katungod sa mga bata. Okay. So kini ang atong gi-celebrate, pero ako lang remind sa tanan nga Lagi. dili lang November ta nga magiging makabata. Ang atong buhaton nato ni nga way of life nga everyday makabata ta. Kay murag sa kwan ba nga diha lang ta mag-celebrate og Hearts Day og love, or kung diha lang ta buutan pag Holy Week, di ba? Dapat everyday ta nga we celebrate love. Everyday ta nga buutan, di ba? Same ra kining atong celebration sa National Children's Month nga dapat everyday makabata ta. Nga buhaton nato a way of life. So kini atong celebration, gi-highlight nato nga ang tanan nga bata na-enjoy nila ang katungod nila. Kaya natong among sigig storya nga they enjoy their rights to survival. Kung sabot nato nga survival, tanan nga kinanglanon sa bata para mabuhi. When we talk about development, tanan nga kinanglanon sa bata para mapalambo siya. And then pagstoryahan nato nga proteksyon sa tanan nga dapat protektahan ng bata. Gani. Pwede sa pang-abuso, abuse, Kanagad number 1. neglect, exploitation, and violence against children. And then pagstoryahan nato participation, kanang ang bata kauban sa tanan nga desisyon sa atong kinabuhi, or kanang mga sitwasyon ba nga that confronts them, dapat kauban sila sa decision making. Kaya sa una man ang atong thinking, ang bata kay clown nato sa balay. Pag naibisita sila ang ipakanta, ipasayaw-sayaw. Pero pag nanay decision pag nanay decision sa pamilya, ipasulod man ka sa kwarto, dili mo uban sa istoryahan sa mga ginikanan. So ato karon gi-emphasize man nato nga ang bata kauban sa mga desisyon sa pamilya, kung unsay mga things that are confronting them, dapat kauban ng bata. Dili kana ang emphasis nato sa participation. Kana ang aspeto nga iskutanan, sir, ato na ba nang napa-trickle down sa barangay? Meaning, ang barangay aware na, meaning ang barangay, ila po nang gin-encourage ang ilang mga... Yes, kay sa ato amang mga council, actually, ang kining among council, kining atong council nga CCPC. Naman siya yung mga taas pa kanang ang pinakataas man niya kay kanang City Council for the Welfare of Children. Ang next man kining PCPC kanang Provincial Council for the Welfare of Children. And then kanang next is kanang MCPC kung municipality man na, kung city, CCPC. And then sa level sa barangay kana na si BCPC. And then kining ang mga different councils na may mga ang membership ni na ay mga representation sa mga lahi-lahi ng opisina sa atong city or sa barangay. So kini nga mga hisgutanan nato na i-disseminate man ni sa level sa atong schools, sa level sa atong mga different offices like kung issue city health office man ni, kabalo man ni sila sa mga katungod sa mga bata. So ang ato na lang karon, ang dili na lang talaga ang dream nato karon when we are talking about this one, is also dili na lang ang participation sa kanang youth and children sa
babae, lalaki, IP, PWD. What the distinction na? Oo. Ang atong gusto ang dream na nato karon kay involve pa nato ning mga simbahan, mga youth okay. and children sa simbahan. Okay. So kanang na faith-based mga Naging. oo. May- Para dili lang kining mga concern nato, dili lang ni concern sa city ba, sa gobyerno, but Appeal po sa simbahan. concern of the whole community. Okay. Oo. May. So kana ang dream nato karon sa ato. Pero with the celebration Nanay, of the- nasugdan na na? hopefully karon nga year kay Okay. kay nakadawat naman ta, naka-attend na ta og mga seminars on kanang participation toolkit nato sa kanang magiging conduct sa national. So ang ato na lang kwan karon ang atong challenge kay kanang pag-disseminate na sa atong mga grassroots. I was about to ask you lugar about anak po. Okay. Di kalimot nga sa tanang butang, unang ginatong nabang mga makagagaw. So kung galing ang atong mga langkang, mura og di mag-involve sa atong labang mga gaham or sa simbahan, somehow murag di kayo na ka manang puson. Di ba? So mura og nindot na nga murag utabok na kita rito, no? Murag kanito pud nagibuhat pero pero murag na na. Mura og okay kayo nga at least nga nanagi ba lugar collaboration and pag-complement po sa simbahan, no? So tanaw ko mura og mas nindot na siya ang approach. Kay mas ligon pa. While dili ingon nga sa simbahan lang, pero sa unsa na denomination siguro, basta kay faith-based, di ba? Okay, so nindot kaya sa to. And siguro sa mga activities nga kalukan sa Children's Month. Sir, basin malimtan nato. Idol ko Sige, lang naman. pre. Katong sa pangutana mo gud nato sir nga doon sa na to na nga ang atong kalihukan sa Dakbayan ay sa city na level cascaded siya sa barangay. Okay, so So isumpay lang nako and then sumpay pud ni actually sa tong ikaduha nga ay kanang pangutana no na ginapadayon nato ang atong kalihukan kanang child friendly nato na mga audit initiatives no. In fact today no naa sa Deluxe Hotel ang atong mga kabarangayan kay ongoing ang ato ang assessment sa ato ang child friendly barangay o child friendly police assessment and station. validation? Yes, sir. So, kini siya, mo ni ang atong, murag isa sa atong strategy nga buhaton nga, kinahanglan ang hisgutanan na child-friendly, dili lang siya sa ato din sa City Hall, but it should be a conversation even at the grocery store, even at the barangay na level, even at the talipapa or kahit asa, no, na gusto na to, na known naman ang Cagayan de Oro na very sa tawag ani very dynamic ang ato ang mga processes and ato mga programs when it comes to children kanang hisgutan ng protection, survival no and etc. Pero gusto na to na i-expand na siya na initiatives na from us at the city, we're harmonizing the systems and then at the barangay na level there's also a system in place at the barangay na level. Muna importante no good no kay siyempre barangay lowest unit of government. Yeah. So pamilya na sila diha dol kayo. So kung narata diri sa ibabaw, di na to matrickle down to sa bus. Di kayo na nang epekto. Although lugar makita na to epektibo na ni Ron tungod kinahanglan ang programa. Okay. Balikan na to ang mga activities sa Children's Month celebration na to. Actually, ang atong activities naka-lodge ni sa ato ang City Social Welfare Development Office. So naa sila yung mga different activities for the children. Naay sila yung mga For the whole month? Yes, for the sa whole tibok month. bulan? Oo, and then we will have our culmination November 26. Okay, hapit na. So Next week. that's the awarding for the National Children's Month. So naay mga competition nga gibuhat ang atong CSWD. So mag-compete ang mga different barangay sa the level of the district kay naaman tay satellite offices for our CSWD. Classified into 5 per barangay. So, kanang barangay mag-compete and then na representative ang per district. So, district ang mag-compete dito na sa culmination. So, na sila so, ang mag-attend usually kining atong mga bata from kanang mga child development centers. And then, hopefully na atay na sila gibuhat for our elementary students and also for our older children. Kanang atong mga 10 to 14. Okay, so nanay distinction, older children. Nanay children, toddler. Sa youth, sir, can I working youth, adult youth, core youth.
Actually, nandindot ko na. Parang natay distinction. Okay? Pero actually, kakapupos naman ang oras sa itong pagparuguban, sa itong tulumanon. Nindot pa kayo, kaiskutan but sa sunod na game, siguro mga igala. So, ato na lang tagag panahon. Ang ato mga bisita, makapadangat sila mga panapos ng pamahayag. Kunahon sa nato, si Sir Jonah. Grabe yung paminaw sa itong mga pangalan. Sir Jonah Domingo, ang atong co-chairperson sa City Council for the Protection of Children. Okay, so akong ginkarsanan nga siguro mangutana mo nga naman gibuhat nato ni basically pwede nato i-relate sa kanta sa simbahan kanang pananagutan kanang ang iyahang kanta kay iyahang lyrics kay tayong lahat ikanta gid sir kay para nindot kayo. Tayong lahat ay may pananagutan, and then chorus part niya ay ang first kay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, pero tong chorus niya tayong lahat ay may pananagutan sa ikanta daw sabi para mas sadag. Okay, so ako lang gusto pasabot gibuhat ni gi-compose ni nga kanta ni Father San Juan Okay. because would like to highlight that all have responsibility towards others. So pag istoryahan nato ang bata, kayo, ako, kita tanan, responsibilidad nato ang bata. So Salamat, sir. let us continue to work together for our children in Cagayan de Oro. Very well said. Salamat kay sir. And of course, atong Oro Youth Development Office Department Head, si Lord Saver Von Centina. Yes. Sige. Siguro from my end naman, ang padayon gyapon among paghikayat sa atong mga kabatanunan especially sa mga kabaranggayan. Yung makiglambigit gyud sa mga programa sa atong mga sangguniang kabataan officials, no. We're very happy to share nga ubay-ubay na ang approve ng mga plano sa atong mga SKs at the city na level. So always na mo ni gina-emphasize especially sa atong mga SKs na dili na sila magmalampuson kung wala po yung mga kabatanunan yung mag-appeal, mag-engage sa ilang mga activities sa ilang kabaranggayan. So now that we're celebrating the Children's Month, we're encouraging atong mga kabaranggayan, atong mga kabatanunan sa barangay na pwedeng sa tawag anak kanang kuhito nato atong mga barangay, labi na katong mga wala nag-appeal sa ato ang child friendly na audit, kay gusto nato i-emphasize na dili man ni contest nga atong kailangan na ay mudaog gid or unsa man galing, kanang mga recognitions and award secondary na lang na we're doing the audit because we wanted to make sure and we wanted to mainstream na ang atong mga programs at the barangay na level are all child friendly or at least anchored sa atong mga child friendly na services. So, sa atong mga SKs, or sa atong mga general youth sa kabaranggayan, kung medyo mingaw ang pag-participate sa atong mga kabaranggayan, sa atong child-friendly na mga activities, basin kita ang kailangan mo kuhit sa ilaha, na mag-appeal ta. Kaya again, at the end of the day, hindi man siya para lang sa dungog sa barangay, but essentially, pag may child-friendly, mo ni ang hisgutanan, na ang hisgutanan sa kabatanunan, ginatagaan og atensyon sa kabaranggayan. So kung dili ka na siya ginatutukan sa ato ang mga barangay officials, basin kailangan mo lihok mga kabatanunan na i-convince sila. Kaya again, kaya siya para man sa atong mga kabatanunan o para ni sa ato ang mga youth sa atong mga kabaranggayan. Salamat ka, sir. Very well said. And salamat kayo. Of course, napupusman ang oras sa atong pagpapaguban sa atong talamanon. Sa ngalan na lamang sa atong amaan sa atong kasyunad, Mayor Rolando Clarix Uy, ingo manasab sa atong hepe sa City Information Office, si Sir Ian Fuentes. Salamat, nagadaw ganun to God be the glory.